Ang ating pag-aaralan, bahagi po ng sulat ni Lucas sa chapter 2. Basahin po natin ang verse 11. Ito po yung ating main text o main verse na tatalakayin. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ang English ay New King James Version. Ang ating main text, Lucas chapter 2, verse 11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ang pagkasilang o ang kapanganakan or para sa iba, ang tawag nila dito or ito yung sinasabi nilang Pasko. Pag-aralan po natin ang talatang ito para mas maunawaan natin kung ano ba talaga yung purpose, ano ba yung layunin ng Diyos kung bakit niya isinugo ang kanyang anak na magkatawang tao at mamuhay dito sa mundo. Kumbaga, bakit ipinanganak si Jesus bilang tao? Marami po sa paligid natin, marami sa bansa natin, ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. At sinasabi po na ang araw ng kapanganakan ay tuwing December 25. At ang tawag nga po dyan ay Pasko. Possible or marahil yon dahil sa influence ng Western Church na nagsimula ng 4th century AD pa. Sa panahon po ng early church, ipinagdiriwang nila itong kapanganakan ni Jesus ng December 25. Yun naman yung panahon ng Roman winter solstice. Ibig sabihin, yung mga pagano nung petsang ito, ipinagdiriwang nila yung kanilang pista ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Yung Roman winter solstice, sentro po yun ng pagdiriwang ng mga pagano tulad ng Saturnalia. Yung isang paganong pista na nag-aalay sila para sa kanilang Diyos ng agrikultura na si Saturn. At yung isa pa ay yung pag-aalay nila sa kanilang Diyos na si Sol Invictus, yung pagdiriwang na Dis Natalis Sol Invicti. So, pagan traditions po yung petsa na yon. Ang ginawa ng early church, itinakda nila yung December 25 na araw ng kapanganakan ni Jesus para mapalitan yung mga paganong tradisyon, para mapalitan yung mga paganong ritual at mga paganong pagdiriwang at ginawa nilang tunog o kaya formang Kristiyano. Kaya naging December 25 yung celebrations. Pero, historically, hindi laging December 25 ipinagdiriwang yung kapanganakan. Lalo na nga po noon. Kasi po, sa Western Church, December 25 nila itinakda. Pero yung mga nasa East naman, ang pag-celebrate nila ng Pasko, January 6 naman. Yung Eastern Church, nung unang panahon, yung kanilang pangunahing pagdiriwang, tawag nila Epiphany. Tuwing January 6 po yun na tumutukoy para sa kanila pagpapakita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, ipinagdiriwang nila ng Eastern Church naman yung pagsilang ni Kristo, yung pagbibinyag ni Jesus sa Jordan River, at yung pagpapakita ng kanyang pagka-Diyos sa mundo. Tuwing January 6. So, Epiphany yon at ang isa pang tawag ng Eastern Church ay Theophany. Ibig sabihin nga po, pagpapakita ng Diyos. So, sa kasaysayan at sa paglipas ng mahabang panahon, hindi masasabi kung accurate yung pinagmulan ng pagdiriwang ng Pasko o pagsilang ni Jesus, kung ito ba ay December 25 o kaya January 6. At ang nangyari pa sa mahabang panahon ng pagdiriwang ng okasyong ito, yung naging viewpoint pa ng maraming tao na sinasabi nilang kapanganakan ni Jesus, ang naging pananaw ng maraming tao naging secular na lamang. Hindi na si Jesus yung pangunahing naiisip sa pagdiriwang o okasyong ito. Katulad sa panahon natin ngayon, kung pagmamasdan natin, kung oobserbahan natin yung maraming tao sa paligid natin ngayon, yung mga bata at yung mga taong panatiko sa pagdiriwang ng Pasko, ano yung kadalasang naiisip nila? Karaniwan po, mga regalo. Decorations, Christmas trees, yung iba si Santa Claus, yung iba reindeer,
Yung iba kahit sa bansa natin, yung snow, or kapag ganitong season, ganitong panahon, para sa mga in love, o kaya hopeless romantic, yung mistletoe. Yan yung mga nasa isip nila. Masisiguro po natin, sa paligid natin ngayon, hindi lang sa ating bansa, kundi maaring sa buong mundo, yung malaking porsyento po ng mga tao, hindi si Kristo yung pangunahing iniisip. Pangunahin ha. Maaring iniisip si Kristo pero secondary o kaya hindi priority. Malaking porsyento ng mga tao hindi si Jesus yung pangunahing iniisip kapag dumadating yung panahon o season na ito. Sa iba pa nga po ang naisip nila mga mall discounts, sales, o kaya panahon ng panonood ng sine or mahabang bakasyon, o kaya kabi-kabilang parties and celebrations. So, nasaan si Jesus sa panahong ganito? Na isasantabi po ng maraming tao. Hindi pangunahing iniisip si Jesus. Babalikan natin yung Biblia. Kasi sa Biblia, makikita natin yung tunay na dahilan kung bakit isinilang si Jesus. At kapag nakita natin yung tunay na dahilan, kung gusto nating i-celebrate, kung gusto nating alalahanin ang kapanganakan, magiging tama. Kung nauunawaan nating lahat, hindi na natin kailangang panghintayin yung buwan o panahong ganito para alalahanin itong pagsilang ni Jesus. Dahil po, kung uunawain talaga natin ang tapat, yung ibig sabihin, yung layunin, kung bakit isinilang sa mundo si Jesus, hindi tayo magdiriwang at pangunahing iisipin yung mga Christmas decorations, mga Christmas gifts, o kaya mga Christmas trees, na kung palalalimin pa talaga natin yung pagkaunawa natin sa kapanganakan, sa pagkasilang ni Jesus, ang magiging tugon po natin, hindi lang basta magkasiyahan lamang, kundi ang magiging tugon natin paghingi ng tawad at pagsisisi sa harap ng Diyos. Uulitin ko po. Kung nauunawaan ng mga tao yung tunay na dahilan ng pagkasilang ni Jesus ayon sa Biblia, ayon sa pagtuturo at paghahayag ng Biblia, ang magiging tugon po natin, hindi lang basta mga pagdiriwang, hindi lang basta mga party-party, kundi ang magiging tugon po, paghingi ng tawad at pagsisisi sa mga kasalanan sa harap ng Diyos. Dahil ang isang rason o dahilan kung bakit isinilang si Jesus 2,000 years ago para po makita or ipakita sa atin na tayo po ay mga masasama, na tayo po ay mga makasalanang tao na nangangailangan ng manunubos at tagapagligtas. Ang pagsilang ni Jesus, yung pagkapanganak ni Jesus 2,000 years ago, nagtuturo sa atin na makasalanan tayo at kung sa tingin man po natin sa ating sarili, kung tingin natin tayo ay mabuting tao, ipinapaalala po ng pagsilang ni Jesus na hindi sapat yun. Yung pagiging mabuting tao natin para tayo po ay makasama sa buhay na walang hanggan. Ang nais ng Diyos, maligtas tayo. Ang nais ng Diyos, magtamo tayo ng buhay na walang hanggan. Kaso, makasalanan tayo. At hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Kaya isinugo ng Diyos si Jesus. Kaya isinilang si Jesus. Ang pag-aaral po natin ngayon, naglalayo na maging tama yung ating pananaw. Naglalayo na yung ating maging pagtugon ay tama ayon sa katotohanan ng pagsilang ni Jesus. Yung pagkapanganak, yung pagkasilang ni Jesus. Dito po sa talatang ito, makikita natin yung tatlong katangian ng ating Panginoong Jesus. Magtuturo ito sa atin na ang pagkapanganak, yung pagkasilang ni Jesus, kung aalalahanin nating mga tao, hindi ito tungkol sa mga family gatherings. Hindi lang ito tungkol sa mga pagbibigay ng regalo, hindi tungkol sa sarili natin, hindi sa mga palaro, sa mga celebrations, hindi sa mga salo-salo, hindi rin sa mga Christmas decorations. At bagamat yung mga bagay na nabanggit natin, nagbibigay tuwayan sa atin, nagbibigay kasiyahan yan sa atin, pero hindi ang mga bagay na yan yung diwa, hindi yung mga bagay na yan yung sentro at dahilan kung bakit ipinanganak, kung bakit isinilang sa mundo si Jesus.
Pag-aralan po natin yung mensaheng nakapaloob dito sa talatang ito. 3 bagay, 3 katawagan, o 3 katangian ni Jesus ang ipinapakita sa atin dito. At nawa, maging tama yung ating pagtugon sa pag-aalaala natin sa kapanganakan ni Jesus. Una, si Jesus po ang tagapagligtas. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa lungsod ni David, ang isang tagapagligtas. Bakit naparito sa mundo si Jesus? Upang iligtas yung mga nangangailangan ng kaligtasan. Sino yung ililigtas ni Jesus? Tayo po yon. Pero si Jesus nga ba, yung sinasabi ditong Savior o tagapagligtas? Sa sulat po ni Mateo sa chapter 1, simulan natin yung basa sa verse 20. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Verse 21, Siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. And you shall call his name Jesus. Ano pong pinapakita sa atin ng mga talatang ating binasa? Na parito si Jesus, hindi para lang magkaroon ng panahon na magsaya tayo o para lang magkaroon tayo ng mga enjoyment o kaya pagdiriwang. Yung pagkasilang ni Jesus hindi tungkol sa pagbibigayan ng regalo, kundi malinaw ang sinasabi ng Biblia kung bakit isinilang si Jesus. Bakit nagkaroon ng tinatawag nilang Pasko. Isinilang si Jesus na ang layunin po ay ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nais ng Diyos na maligtas ang kanyang bayan sa kasalanan. Kaya, isinugo niya si Jesus. So, yun po yung dapat din nating makita na tayo po ay nangangailangan ng tagapagligtas. Kailangan nating makita yung katotohanan ito. Dahil kung talagang nauunawaan natin yung totoong dahilan ng pagkasilang ni Jesus, ang mga tao po hindi magkakaroon ng kasiyahan sa labas ng mabuting relasyon sa Diyos. Bagkus po, ang magiging tugon, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Kailangan po natin makita yung ating karumihan. Yan po yung itinuturo ng pagkapanganak ni Jesus. Kailangan nating makita yung pangangailangan natin ng tagapagligtas. Kasi ang tunay na dahilan ng pagparito sa mundo ni Jesus, hindi para matupad yung mga makalupang pangarap natin. Hindi para maging matagumpay tayo sa buhay na ito. Naparito si Jesus, hindi po para pagpalain tayo sa mga material na bagay. Hindi na parito si Jesus para payamanin tayo sa pinansyal na aspeto. Kundi ang sinasabi ng Biblia, na parito si Jesus, ipinanganak para saan? Ipinanganak upang iligtas niya ang kanyang bayan sa mga kasalanan. Dapat nating makita ito. Nais ng Diyos na maligtas tayo. Ibig sabihin, nasa kalagayan tayo na masama. Again, nais ng Diyos na maligtas tayo. Ibig sabihin niyan, ang kalagayan natin, hindi maayos ang relasyon sa Diyos. Kaya gumawa ang Diyos ng hakbang para maiayos tayo. Alalahanin po natin na kahit po ang tingin natin sa ating sarili, tayo na yung pinakamabuting tao sa mundo. Kung pakiramdam natin, wala tayong ginagawang kasalanan. Kung feeling natin tayo yung pinakamabuting tao sa mundo, alalahanin po natin, hindi tayo aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sapat yung mga gawa natin. Hindi sapat yung pagiging mabuti natin. Lalo na kung wala tayo kay Jesus. Hindi sapat yan para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ano po ba yung kalagayan natin kapag wala tayo kay Jesus? Basahin po natin ang sulat naman ni Santiago at nawa makita natin kung ano yung kalagayan natin. Santiago chapter 4 verse 4. Mga mangangalunya
Hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Tayo po na mga sinners, tayo na mga makasalanan at ang banal na Diyos nasa digmaan. Kaaway tayo. So, walang saysay yung mga kasiyahan natin, walang saysay yung mga pagdiriwang natin kung nakikipag-away naman tayo sa Diyos. Walang saysay yun. Bakit tayo nagiging kaaway ng Diyos? Sa kabuuan po, ang sagot, dahil nilalabag natin ang mga kautusan ng Diyos. Kaya tayo nagiging kaaway ng Diyos sa kabuuan kasi nagkakasala tayo laban sa Diyos. At sinasabi po sa talatang ito na kung tayo po ay nakikipagkaibigan sa sanlibutan, tayo ay nakikipag-away sa Diyos. Sa digmaang ito, sa awayang ito, alam nating wala tayong panalo laban sa Diyos. Kaya habang meron pa tayong pagkakataon, makipagkasundo po tayo sa Diyos. Ngayon, sa paanong paraan maayos yung ating relasyon sa Diyos? Sa paanong paraan na tayo ay nakikipag-away ay magkakaroon ng maayos na relasyon sa Diyos? Na sa halip na nakikipagdigma tayo, ay may kapayapaan sa pagitan natin at sa Diyos. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ganito yung sinasabi. Romans chapter 5, verse 1. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. By faith, we have peace with God. Magiging maayos po yung ating relasyon sa Diyos at magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At yung kapayapaan na binabanggit sa atin ng Biblia, hindi lamang ito kapayapaan sa ating isipan. Hindi rin lang ito emotional peace. O yun bang nagkakaroon ka ng pakiramdam na mapayapa. Maring kasama yon. Pero higit pa doon yung kapayapaan sa Diyos na sinasabi sa atin dito. Ang kapayapaan na matatamo natin, ganito po. Tayo na mga makasalanan, tayo na mga masuwayin sa Diyos, tayo na nararapat parusahan at dapat makaranas ng puot ng Diyos. Tayo na mga hindi karapat-dapat ay inaring ganap. Binigyan ng karapatan at tinanggap ng Diyos at makakapasok sa kanyang kaharian sa pamamagitan ni Jesus. Yun yung kapayapaan. Hindi sapat yung ating mabubuting gawa para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hanggat hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos, hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Kahit maging mabuting tao tayo, kahit gumawa tayo ng gumawa ng mabubuting bagay, pero kung nakikipag-away naman tayo sa Diyos, ibig sabihin po, kung nakikipagkaibigan tayo sa libutan, hindi sapat yung mga gawa natin para makapasok pa rin tayo sa kaharian ng Diyos. Kailangan po magkaroon muna tayo ng kapayapaan sa Diyos. Nawa makita natin mga kapatid yung ating pangangailangan ng tagapagligtas. At ang Panginoong Hesus yun. Kaya naparito si Jesus para iligtas tayo. Naparito si Jesus para maiayos yung ating relasyon sa Diyos at magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Naparito si Jesus dahil hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Naparito si Jesus dahil hindi natin kayang tuparin yung mga utos sa atin ng Diyos. Naparito si Jesus dahil hindi natin kayang mamuhay sa kabanalan kung wala tayo sa Kanya. Hindi naparito si Jesus para magkaroon tayo ng celebrations lang. Hindi naparito si Jesus para sa mga pansumandaling makalimot tayo sa mga problema, makalimot tayo pansumandali sa mga hirap ng buhay. Hindi naparito si Jesus para magkaroon tayo ng mababaw, ng makasanlibutan, at pansumandaling mga kasiyahan. Kundi po, naparito si Jesus para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Naparito si Jesus para magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. Sa pag-aalaala natin sa pagsilang ni Jesus, yung tamang pagtugon, makita natin yung kaparaanan ng Diyos para tayo maligtas.
Kaya ang isang katawagan kay Jesus ayon sa pag-aral natin ito, siya ang tagapagligtas. Ngayon, ang tanong, kung sakali po na magtatapos yung buhay natin ngayon sa mundo, kung papanaw tayo ngayon, ang tanong, masasabi ba natin si Jesus yung tunay nating tinanggap bilang tagapagligtas? Kung matatapos po yung ating buhay, sa puso po ba natin ngayon, kinikilala at tinatanggap ba natin si Jesus bilang tagapagligtas? At kumpiyansa ba tayong nagtitiwala na iniligtas ni Jesus yung ating mga kaluluwa? Kung mamamatay tayo ngayon, yung kaluluwa ba natin ligtas sa pamamagitan ni Jesus dahil sumasampalataya tayo sa Kanya? May kapayapaan po ba tayo ngayon sa Diyos? Hindi ba tayo nakikipagkaibigan sa sanlibutan? Ang pagparito ni Jesus bilang tagapagligtas, pagpapaalala sa atin na magnilay-nilay tayo. Pag-isipan natin, saan nga ba mapupunta yung ating mga kaluluwa matapos yung buhay natin dito sa mundo? Marami po kasi ngayon, naririnig yung pangalan ni Jesus, pero hindi naman nababago ang buhay, hindi nababago yung pananalita, yung pagkilos. Narinig nga si Jesus, pero walang pagbabago sa puso, walang pagbubunga ng Espiritu, walang paggalang, walang pagmamahal sa Diyos, walang pagsisisi at walang pagtalikod sa mga kasalanan. Kung nauunawaan po ng maraming tao ang tungkol kay Jesus, lahat po ng mga tuhod ay luluhod kay Jesus. Dahil siya ang ating tagapagligtas at kailangan po natin yung iniaalok niyang kaligtasan. Ang kaligtasan po pagsagip sa kaparusahan ng kasalanan at kamatayang espiritual. Ang pagdating ni Jesus nagbibigay daan para po tayo ay makalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at makalapit tayo sa Diyos. So, kilalanin si Jesus bilang ating tagapagligtas at tanggapin yung kaligtasang iniaalok niya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Higit po sa mga dekorasyon, higit po sa materialismo, higit po sa mga mababaw na damdamin ng kasiyahan, kahit wala po yung mga yan. Ang mahalaga, matiyak nating may kapayapaan tayo sa Diyos. That we have peace with God. At tayo po ay iniligtas ni Jesus. Yung ating mga kaluluwa ay iniligtas ni Jesus. So si Jesus ang tagapagligtas. Ang kasunod po, balikan natin yung ating main verse, Lucas chapter 2, verse 11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, a Savior, who is Christ. Sinasabi ng Biblia, si Jesus ang Kristo. Ang ibig pong sabihin nito, si Jesus yung pinili, o si Jesus ang itinalaga ng Diyos. Ang Kristo po kasi galing sa salitang Greek na Christos, nangangahulugan na pinahiran o kaya the anointed one. Kaya kapag sinabing Kristo, hindi ito apelyido, hindi ito last name ni Jesus. Kundi ang ibig sabihin ng Hesukristo ay si Jesus ang pinahiran ng Diyos. Si Jesus ang pinili ng Diyos. Sa Hebreo po, ang katumbas ng Kristo ay Messiah. So ganito ang ibig sabihin, si Jesus ang Kristo, ang Mesiyas. At ang Mesiyas po ang ipinangako ng Diyos na magtutubos sa atin, at ito rin yung inaabangan ng mga Israelita na darating na maghahari magpakailanman. Ang Kristo ang Mesiyas. Mahalaga po na sampalatayan na nating si Jesus ang Kristo. Katulad nga po ng sinasabi din sa unang Juan, dito sa chapter 5, verse 1. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Whoever believes that Jesus is the Christ ay ipinanganak ng Diyos, is born of God. Sinasabi naman po sa atin dito na ang sino mang naniniwala, sino mang kumikilala na si Jesus ang Kristo, ang Mesiyas na isinugo ng Diyos, ay ipinanganak ng Diyos.
Yung pagiging ipinanganak ng Diyos, tumutukoy naman ito sa spiritual na kapanganakan o yung muling kapanganakan sa pamamagitan ng pananampalataya. Para mas lumalim pa yung pagkaunawa natin sa katuruan ng Biblia patungkol sa Kristo, basahin po natin yung ilang mga talata sa Old Testament na ang katuparan makikita natin sa New Testament. Yung prophecy sa Old Testament, ang katuparan niyan sa New Testament. Sa Lumang Tipan po, marami tayong mababasang propesiya patungkol sa Kristo na darating at sa mga propesiya na yon, makikita natin yung mga gampanin, yung katungkulan at yung mga pagkilos ng Kristo. Halimbawa, yung unang katungkulan, si Kristo ang Hari. Basahin natin itong Jeremias chapter 23, verse 5. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon para kay David ng isang matuwid na sanga, at siya'y mamumuno bilang hari, at gagawang may katalinuhan, at maggagawad ng katarungan at katuwiran sa lupain. Ang propesiyang ito patungkol sa darating na Kristo na mula sa lahi ni David. Yung matuwid na sanga, yung branch of righteousness, isa sa mga titulo ng Kristo o isa sa mga titulo ng Mesiyas na ipinangako ng Diyos. So ang Kristo mamumuno bilang hari. Hari na matalino, hari na makatarungan, magagawad ng katarungan. Sa kanyang pamiminuno, igagawad niya ang katarungan at katuwiran. So yung Kristo, ang hari. Ang isa pang katungkulan ayon sa propesiya, Zacarias chapter 6 verse 13, si Kristo bilang pari. Sa Lumang Tipan, maraming talata at konsepto ang mababasa natin na tumutukoy sa darating na Kristo o darating na Misaya na magtataglay ng papel bilang dakilang pari o tagapamagitan o kaya saserdote. Halimbawa, dito nga po sa talatang ito, Zacarias chapter 6 verse 13. Siya ang magtatayo ng templo ng Panginoon at siya'y magtataglay ng karangalan at siya'y uupo at mamumuno sa kanyang trono at siya'y magiging pari sa kanyang trono at ang payo ng kapayapaan ay nasa pagitan nila. At siya ay magiging pari. Sa talatang ito, ang Kristo o ang Mesiyas pinapakita bilang parehong hari na mamumuno sa kanyang trono at pari. Na kapag binasa natin sa New Testament, yung tungkuling ito, pagiging hari at bilang pari, lahat po natupad kay Jesus. Yung Kristo dito, sa kanyang pagkapari, siya yung magiging tagapamagitan at mag-aalay ng kanyang sariling buhay bilang handog para sa kasalanan ng lahat, kasalanan ng sanlibutan. So, ang Kristo bilang pari. At sa ikatlo po, ang Kristo ay kumikilos bilang isang propeta. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid. Sa kanya kayo makikinig. Ang talatang ito, pahayag na tumutukoy sa Kristo bilang dakilang propeta na nalalaman nating higit pa kay Moises. Ang propetang tinutukoy dito, hindi lang isang ordinaryong propeta, kundi isang tagapamagitan na maghahatid ng kalooban ng Diyos patungo sa mga tao. Ang sabi po dito, sa kanya tayo makikinig. Sa New Testament po, ang lahat ng propesiyang ito, yung mga binasa natin, na propesiya sa Old Testament, natupad lahat kay Jesus, na si Jesus ang Kristo. Mga kapatid, mahalaga po na maunawaan natin yung pagtuturo ng Biblia na si Jesus ang Kristo. Sa kabuuan, yung salitang Kristo tumutukoy kay Jesus bilang pinahiran ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan. Hari ng walang hanggang kaharian, dakilang pari o saserdote na nag-alay ng kanyang sarili para sa katubusan ng mga kasalanan ng lahat ng tao, at propeta na naghahayag ng kalooban ng Diyos na dapat pakinggan. So si Jesus bilang Kristo ang katuparan ng lahat ng mga propesiya sa Old Testament. At si Jesus bilang Kristo ang ipinangako ng Diyos
para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, dalawa na yung tanong natin sa loob ng ating pag-aaral ngayon. Una, tinatanggap mo ba si Jesus bilang tagapagligtas? At yung ikalawa, tinatanggap mo ba si Jesus bilang Kristo? Ang Kristo mo po, dapat Kristo na nasa Biblia. Dahil yung Kristo na nasa Biblia, yung Kristo na yon ay may kapangyarihang magligtas. So, dapat tiyakin natin na yung ating Kristo ay Kristong mula sa Biblia. Meron po kasi mga simbahan, nagtuturo na yung Kristo nila tao lamang at hindi Diyos. Meron naman sinasabi nilang nilalang lang o kaya nilikha lamang si Kristo. At may simbahan naman po na ang Kristo nila sa simula ay tao lamang na ginawang Diyos. Pero ang Kristo ng Biblia, Kristo na may kapangyarihang magligtas ng ating mga kaluluwa, na may kapangyarihang ayusin yung ating relasyon sa Diyos, yung Kristo na may otoridad na palayain tayo at tubusin sa ating mga kasalanan, yung Kristo na yon, Diyos sa pasimula, nagkatawang tao, namatay, nabuhay muli, umakyat sa langit, at babalik sa takdang araw para sa buong kaganapan ng pangako ng Diyos. Yung Kristo na yon, walang iba kundi si Jesus. So, ang tanong muli, si Jesus ba ang Kristo ng iyong buhay? Ang ikatlong kalagayan o pagkakakilanlan ni Jesus mula sa ating main verse na pinag-aaralan sa Luke chapter 2, patungkol sa pagsilang, yung pagsilang ni Jesus. Ang pangatlo po, si Jesus ang Panginoon. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito pa ang isang mahalaga at masasabi nating mabigat na katotohanan patungkol kay Jesus na nakaugnay sa kanyang pagsilang. Si Jesus ba yung Panginoon ng buhay mo? Maaari mo po kasing paniwalaan na si Jesus ang iyong tagapagligtas. Maaari mong paniwalaan na si Jesus ang Kristo. Pero itong pangatlo, mabigat din po ito. Pinaniniwalaan mo ba na si Jesus ang Panginoon? Kapag sinabi mo pong Panginoon, meaning po, siya yung nasusunod sa iyong buhay. Hindi na ikaw yung nasusunod. Hindi na yung gusto mo, hindi na yung paraan mo yung nasusunod, hindi na yung pagnanasa mo, kundi kalooban na, kaparaanan na, at pagnanais na ni Jesus yung dapat na sinusunod. Kapag naniniwala po tayo na si Jesus yung ating tagapagligtas at Kristo ng ating buhay, pero hindi naman natin pinaniniwalaan bilang Panginoon ng ating buhay, either po mali yung ating pananampalataya o kaya hindi natin tinanggap ng tama at buo si Jesus. Hindi po pwede na mamili lamang tayo ng gusto nating pagtanggap kay Jesus. Natatanggapin natin siyang tagapagligtas, pero hindi natin siya tatanggaping Panginoon at Kristo. Kapag sinabi ng Biblia na ang Panginoon mo ay si Jesus, ibig sabihin, si Jesus ang nagmamay-ari sa iyo. Si Jesus ang naghahari at si Jesus ang dapat na nasusunod sa iyong buhay. Kaya kung inaalala mo po yung pagsilang ni Jesus, ang sinasabi mo po, si Jesus ang iyong Panginoon. Ipinapahayag mo na si Jesus ang naghahari sa iyo at yung katuruan ni Jesus ang sinusunod mo. Ngayon, bilang si Jesus ang iyong Panginoon, iisipin ulit natin sa mga ginagawa ba natin sa okasyong katulad nito, sa panahong ito, at sa araw-araw, buong taon ng ating buhay, naluluwalhati ba natin ang ating Panginoon? Ano yung sinasabi sa atin ng Biblia kung sinasabi nga nating Panginoon ng ating buhay si Jesus? Ano yung sinasabi ng Bible kung tinatawag nga nating Panginoon si Jesus pero hindi naman nakikita sa atin, sa mga gawa natin, sa mga pagkilos natin, yung pagka-Panginoon ni Jesus? Paano po kung sinasabi na natin na Panginoon natin si Jesus pero tayo pa din, sarili pa din natin yung nasusunod? Ang sabi po sa Lucas chapter 6, verse 46, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Mga kapatid, isinilang po yung ating tagapagligtas na parito sa lupa ang Kristo, yung hari ng mga hari,
na parito ang Panginoon ng mga Panginoon para turuan tayo at sa atin namang natututunan ay sundin natin yung kanyang mga sinasabi. Yung katibayan po na tinatanggap natin at tunay nating sinasampalatayanan si Jesus bilang Panginoon ay kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kapag sinabi ng Panginoong Jesus na magpatawad ka, magpapatawad ka po ba? Kapag sinabi ng Panginoong Jesus na ipangaral natin ang kanyang mga katuruan sa maraming tao sa bawat pagkakataon na meron tayo, sinusunod, ginagawa po ba natin? At marami pang mga tagubilin yung ating Panginoon para sa kanyang mga alagad. Ginagawa po ba natin yung mga yon? Or ayaw natin? Bilang Panginoon natin si Jesus, dapat po hindi natin pinapabayaan yung kanyang katawan, yung iglesia, at hindi natin binabaliwala yung kanyang mga katuruan, yung kanyang salita na matatagpuan natin sa Biblia. Kung hindi po natin gagawin yung mga sinasabi para sa atin ni Jesus, bakit pa natin siya tinatawag na Panginoon? Ang nasusunod naman pala, ang naghahari naman pala, ang Panginoon pa rin pala ay sarili natin. At ipinapahayag po ba natin na si Jesucristo yung ating Panginoon? Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa chapter 2, verse 11, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Alam po ba ng mga kaeskwela mo? Alam po ba ng mga kaopisina mo? Alam po ba ng mga kapitbahay mo? Yung tungkol kay Jesus bilang siya ang ating Panginoon. Ipinapahayag ba natin sa mga kakilala natin si Jesus bilang Panginoon ng lahat? Baka mas naisishare pa si Santa, no? Baka mas naipapakilala pa yung ibang mga karakter. Baka mas naipapahayag pa yung ibang mga bagay. At paano po kung may nang mamaliit sa ating Panginoon? May ginagawa ba tayong mga hakbang para protektahan si Jesus? Paano kung may mga tao na ipinagpapalit sa iba si Jesus? Paano kung may mga tao na ipinapakitang mas mahalaga para sa kanila yung iba, si Santa kaya, yung mga dekorasyon kaya, o kaya yung mga regalo, o kaya yung mga pailaw, na kapag nawala yung mga yon, nalulungkot sila. Pero okay lang sa kanila na hindi kilalanin at hindi tanggapin ng buo si Jesus bilang tagapagligtas, bilang Kristo, at bilang Panginoon. So ano po ba yung mga ginagawa nating hakbang kapag may mga ganong mga tao? Protektahan po natin ang Panginoon. Huwag tayong makipagkaibigan sa sanlibutan at sa mga bagay na naririto. Kung hindi po tayo hihiwalay sa mga makasanlibutan, sa mga makamundong gawain, hindi po tayo nagpapasakop kay Jesus bilang ating Panginoon. Yung ultimate proof po na ang ating Panginoon ay si Jesus, ganito. Mawala na ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi tayo papayag na mawala sa atin si Jesus. Kaya po ba nating sundin at paglingkuran si Jesus kung nawalan tayo ng hanap buhay? O kaya nawalan tayo ng pinagkakakitaan? Kaya po ba nating sundin at patuloy na paglingkuran si Jesus kahit mawala yung mga pinagkakaabalahan at pinagkakalibangan natin? Kaya po ba nating sundin at paglingkuran si Jesus kahit iwanan tayo ng mga kaibigan natin, or worse po, iwanan tayo ng ating pamilya? May mga ilang kabataan po ngayon, hindi man lahat, no, pero may naobserbahan tayong ilang mga kabataan kapag nawala ng boyfriend, kapag nawala ng girlfriend, hindi na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag broken-hearted na, or kaya nalugi sa business, or nawala ng mahal sa buhay, humihinto na sa pagsunod at sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tunay na Kristiyano po, hindi ganon. Ang tunay na Kristiyano, mawala na ang lahat sa mundo, pero hindi papayag na mawala si Jesus. Mawala na yung mga kayamanan, mawala na yung mga kapangyarihan sa mundo, wag lang si Jesus. Mawala na yung mga pinaglilibangan, wag lang si Jesus. Dahil alam nating na kay Jesus yung lahat-lahat. Samantalang sa sanlibutan, ang ibibigay lang niyan sa atin, pansamantalang kasiyahan. Pero ang Panginoong Jesus, bibigyan tayo ng eternal
satisfaction. Meron man tayo o wala. Mahina man tayo o malakas. Ginhawa man o hirap yung kalagayan natin, may kagalakan at kapayapaan tayo kung tayo ay na kay Jesus. So, ang tanong uli, si Jesus ba ang Panginoon ng ating buhay? Tatlong kaisipan po o tatlong katuruan ang tinuturo sa atin ng Lucas chapter 2 verse 11. Si Jesus ba ang iyong tagapagligtas? Si Jesus ba ang iyong Kristo? At si Jesus ba ang Panginoon ng iyong buhay? Yung mga tanong na yan dapat sinasagot natin dahil hindi natin alam yung hinaharap. Dapat maging malinaw at tiyak yung pagsagot natin sa mga tanong na yan. Hindi natin alam yung mangyayari sa hinaharap. Yung pagsilang ni Jesus, ito yung itinuturo sa atin. Hindi anumang okasyon. Hindi anumang giving, decorations, o kaya mahabang bakasyon. Ipinapakita nito sa atin na hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Ipinapakilala nito na kailangan natin ang Kristo na maghari sa buhay natin. Si Jesus yung Kristo. Pinapakita nito na kailangan natin ang Panginoon na dapat masunod sa ating buhay nang sa gayon po mapanghawakan natin yung pag-asa na mapapasama tayo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ang Panginoon. At kapag si Jesus yung itunuturing nating Panginoon, ibig sabihin nun, si Jesus na po ang lahat-lahat sa atin. Buong araw, buong linggo, buong buhay natin. Hindi pwedeng Panginoon natin si Jesus tuwing Sunday lang. Pagkatapos Mondays to Saturdays, tayo yung hari. Tayo yung Panginoon. Tayo yung nasusunod. Na isasantabi natin si Jesus. Hindi po dapat ganon. At kung may mga bagay pa po tayong hindi kayang bitawan, kung may mga bagay pa tayong nagiging hadlang sa ating pagsunod sa Panginoon, kung may mga mas pinapahalagahan pa tayo ng higit na pagpapahalaga kay Jesus, manalangin po tayo sa Diyos na patuloy niya tayong baguhin, na patuloy pong baguhin yung ating puso at matulungan niya tayo na tanggapin natin ang buo si Jesus bilang tagapagligtas, bilang Kristo, at bilang Panginoon ng ating buhay. Ang pag-aalaala sa pagsilang ni Jesus, magdala nawa sa atin ng pag-asa. Hindi sa mga bagay dito sa mundo, pag-asa na hindi dito lamang sa mga bagay sa mundo, kundi pag-asa at kaligtasan ng ating kaluluwa. Ihatid nawa tayo nito sa tapat na pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan at akayin tayo sa pamumuhay na may kapayapaan sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Manalangin po tayo.